mga pulgas na politiko. Ano ibig sabihin ng pulgas? Politikong galing at sinungaling. Pulgas. O kaya, ang ating mga mamayan na nakatira sa mga lugar, sa mga probinsya, sa mga rehiyon, kung saan naglibana ang may danastiyang politiko o mga pulgas, politikong galing at sinungaling. Kaya laganap ang gutom, kahirapan at kawalan hustisya. Walang hustisya sa ating mga kabundukan sinisira. Walang hustisya sa ating mga magsasaka na imbes matanimin, lagyan ng pundo para magtanim ng marami, nag-i-import tayo. Walang hustisya para sa ating mga katutubo na inaagawan ng kanilang lupain, minana. Bagos binibigay sa mga yaman, mga dayuhan, mayayamang kumpanya at kinakawawa, pinapalayas ang ating mga katutubo, ang ating mga kababayan na doon natitirahan. Katulad na nangyari sa Bugsaw, ang ganda ng ating mga katutubo at kanilang kabuhayan, biglang preso ng malaking kumpanya tulad ng San Miguel at pinapalaya sila. Saan pa ang justisya dyan? Kaya, mga kababayan, dahil sa mga dinastiyan, mga politikong pulgas na yan, mayroon tayong dinaranas ngayon. Gutom, kahirapan, dahil kawalang justisya, kahit paligtarin mo yan. Dahil sa kawalang justisya, kaya may kahirapan. Bakit may kahirapan? Dahil may kagutuman. And total, wala tayong justisya. Kaya, panawagan natin sa ating lahat mga kababayan, huwag nating tangkilikin ang mga pulgas. Ulitin ko, ano ibig sabihin ng pulgas? Pulgas, politikong galing at mga sinungaling. Maraming salamat po. Magandang gabi. Isang makakalikasang gabi sa ating mga kasama. Ang 2025 National Budget ay di umano para sa kaunlaran ng masang Pilipino. Ngunit sa pagtatanggal ng pondo para sa batayang serbisyong para sa masang Pilipino at pagdaragdag ng pondo para sa mga proyektong sisira sa kalikasan, aalis sa mga katutubo sa kanilang lupang ninuno at papatay sa mga maralitang lungsod. Malinaw ang tanong ng nagkakaisang masang nagsasama-sama ngayon. Para kanino ba ang kaunlaran? Tayo ngayon ay nakakaranas ng patong-patong na krisis. Krisis ekonomiya at ang papalalapang krisis sa klima. At ang siyang mga vulnerable, magsasaka, mangingisda, maralitang lungsod at iba pang mga sektor ang siyang una at pinaka-naaapektuhan ng mga sakuna. Ngunit kahit ganito ang mahirap na nating danas, walang malinaw na pondo para sa just transition sa bansa, para sa mitigation at adaptation para sa ating bansa. Nananatili ang flood control projects sa kabila ng mga naratibong ngayon lang kami nakaranas ng baha. Marcos Duterte mahirap, Marcos Duterte panagutin. Panagutin sa pamumuna sa neoliberal na estado na siyang patuloy pumupondo, pumapayag para sa mga fossil fuel projects. Imbes na isulong at tinatawag natin extractive profit-based na lipunan, dapat natin ipaglaban ang estadong mayroong pagkakapantay-pantay at pagpapahalaga sa ating kalikasan. Marcos Duterte, tingin ang sigaw na ang kaunlaran ay dapat magmumula sa tao at dapat para sa tao. Ang ating panawagan, paglaanan ng pondo ang pangangailangan ng mga mahihirap at marginalisadong sektor. Maglaan ng pondo para sa agarang pag-phase
pangklima. Oras na para magdeklara ng National Climate Emergency upang mapangasiwaan ang mga rekursong proprotekta sa buhay at kabuhayan ng mga masa at para na rin sa ating kalikasan. Hustisya pangklima! Ngayon na! Ngayon na! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Marcos Duterte! Panagutin! Panagutin! Isang makakalikasan at mapagpalayang gabi sa atin! Salamat po sa ating mga tagapagsalita. Pagkatapos po nila ay pangunahan tayo ni Professor Shelo Magno